Sa previous episode, si Faith ay isang ulilang lalaki na nagtatrabaho bilang isang bantay sa gate ng Holy Knight Castle. Siya ay ni-hire ng magkapatid na Veliric upang gawin ang pagbabantay, kaso ang mga magkapatid na ito ay sobrang bastos at inalipusta pa nila si Faith. Minaliit siya at sinipa pa sa mukha at sinabihan na kung di dahil sa kanila ay hindi siya makakapagtrabaho at hindi rin makakakain, pero tinanggap lamang ito ni Faith hanggang sa may nangyaring kaganapan na kung saan, na-awaken ni Faith ang kanyang kakayahan sa pamamagitan ng pagpatay niya sa isa sa mga magnanakaw. Nabili din ni Faith ang isang espada na may kakayahang magsalita at sinabihan si Faith na siya ang maggagabay sa kanya upang makamit nito ang kapangyarihang ninanais niya. At sa pagpapatuloy ng ating recap, may isang batang babae at kasama nito ang isang kadudadudang lalaki. Hinipo niya si Faith at narinig niya ang boses ng bata na humihiling ng tulong at doon ay nakita niya ang mga mata ng bata na nanginginig sa takot, at puwersahang dinala ng lalaki ang bata habang lumakad palayo. Ginamit ni Faith ang kanyang kakayahan upang kilalanin ang mga abilidad ng kadudadudang lalaki, kaso bigla itong nawala at ipinaliwanag ni Greed na may kakayahang magtago ang lalaki, na itinatago nito ang lahat ng kanyang impormasyon. Tinanong ni Greed kung ano ang gagawin ni Faith at sinabi niyang ililigtas niya ang bata. Napunta ang bata sa isang bodega at nakakadena sa pader at doon ay pinagtatawanan siya ng lalaki, sinasabing magiging laruan siya para sa mga Holy Knight. Sinubaybayan ito ni Faith ng maigi, kaso pinigilan siya ni Greed at sinabi ni Greed na mas malakas ang lalaki kaysa sa kanya at dapat siyang umiwas dito, kaso nais tulungan ni Faith ang sinumang nakikita niyang nagdurusa sa harapan niya, lalo na ang babae. Makikita natin ang isang bahay ampunan at ipinapaliwanag ng madre sa mga bata kung paano nilikha ng banal na laplas ang kanilang mundo. Sinabi ng matandang babae na iniwan ng kanilang Diyos ang kanilang mundo at binigyan ang mga tao ng ilang natatanging kakayahan. Tinanong niya ang mga bata kung alam nila ang pangalan ng mga kakayahan na iyon, at sumagot sila na ability. Sinabi ng madre sa mga bata na pasalamatan ang banal na laplas para sa kanilang pagkain. Sumunod ang mga bata at sila'y nagsimulang kumain ng kanilang hapunan, subalit isa sa kanila ay hindi pa kumakain at tinanong ng madre kung okay lang siya, at sinabi ng bata na hindi patas makitungo si banal na laplas. Ipinaliwanag niya na ang mga banal na mandirigma at mga warriors ay may kahangahangang kakayahan, pero sa tingin ng batang lalaki, siya'y inabandona dahil sa kanyang mahinang kakayahan. Sa isang paraan, sa tingin ng madre ay magiging masaya ang bata kapag ipinaliwanag niya na sa mga lumang panahon ay wala pa silang kakayahan at noong panahon na iyon, wala ring estadistika o kahit mga halimaw. Ito ay isang lugar kung saan lahat ay pantay-pantay. Naging emosyonal ang bata at hiniling nito na sana ay ipinanganak siya sa panahon na iyon at pinapakalma ng madre ang bata. Subalit biglang may isa pang madre ang dumating at ipinaliwanag niya na hindi nila matagpuan ang batang babae na nawawala, kaya maghahanap sila sa lungsod. Ang nawawalang batang babae ay ang parehong bata na kinidnap ng masamang lalaki. Sinipa ng lalaki ang poste kung saan siya'y nakatali. Inutusan siyang umiyak at sumigaw. Ipinagmalaki niya na magiging laruan siya ng mga banal na mandirigma, ngunit hindi pa rin gumagawa ng ingay ang bata at tumigil ang lalaki at nagsimulang lumakad palayo, binigyan niya ng pagkakataon ang bata na umiyak. Narinig niya ang mga lakad subalit ito'y si Faith, at binanggit sa kanya na magiging maayos ang lahat at pinutol niya ang kadena at hiniling sa bata na tumakbo at tumakas, kaso bumalik ang isa pang lalaki. Ipinaliwanag ng lalaki na madalas siyang nakakabangga ng mga taong katulad ni Faith, mga walang silbing taong akala ay bayani ng katarungan. Ngumiti lamang si Faith sa bata at hinugot si Greed upang labanan ang masamang lalaki. Tinukso ng lalaki si Faith, tinanong kung kaya ba niya na lumaban habang binabantayan niya ang bata at lumalapit ito at ang bata ay humawak sa damit ni Faith sa takot. Naisip ni Faith na kailangan niyang iligtas ang bata, ngunit hindi niya alam kung paano. May ideya si Greed at binanggit kay Faith na umatras dahil iniisip ng isa pang lalaki na mas mahina si Faith kaysa sa kanya, kaya nais ni Greed na gamitin ni Faith ang kumpiyansa ng lalaki at doon ay sinunod ni Faith ang mga utos at nagsimulang tumakbo kasama ang bata. Dahan-dahan na sinusundan sila ng lalaki at sinabi na papatayin niya si Faith kung masira nito ang mga kahon. Sinubukan niyang asarin si Faith, ipinaliwanag niya na magiging masunurin ang bata kapag nakita nito na humiwalay ang kaluluwa ni Faith. Nakarating si Faith sa dulo, at binanggit ni Greed na oras na para umatake at agad na binangga ni Faith ang mga kahon sa daraanan ng lalaki, ginamit ito upang lumundag at sumalakay sa kanya.
Naiwasan ito ng lalaki at nakagawa lamang ng gasgas sa kanyang pisngi. Nagsimula nang magseryoso ang lalaki at nagsimulang lumiwanag ang kanyang espada. Alam ni Greed na magiging problema ang kakayahan nito at sinabi kay Fate na talunin ang lalaki gamit ang kanyang sandata. Ginamit muli ni Fate ang mga kahon upang lumundag papunta sa lalaki at nagawa niyang masira hindi lamang ang kanyang espada, kundi tinamaan din niya ang lalaki at habang nakahinga pa ang lalaki, doon ay tinanong ni Fate kung ano ang ibig niyang sabihin tungkol sa pagdala sa mga bata sa mga Holy Night. Tinatanong niya kung sino ang nag-utos sa lalaki na ikidnap ang bata, ngunit tumanggi itong sumagot kaya doon ay nagdesisyon si Fate na tusukin ang sugat nito at pahirapan siya sa sakit at pagkatapos ng ilang segundo, pumayag ang lalaki na ipahayag kung sino ang nagbayad sa kanya. Ito si Hato Veliric, ang lalaking madalas na bugbugin si Fate at lumalabas na baliw ang lalaking ito na gustong gamitin ang mga batang ulila para sa kanyang mga kakayahan sa pana, ngunit sa halip na mansanas ang kanyang tamaan, utak ang kanyang target. Dinala ni Fate ang bata sa labas, sinabing mula ngayon ay ligtas na siya, nagugutom si Fate at tinukso siya ni Greed at in-invite niya ang bata na kumain at tinanong ang pangalan nito. Sahara ang pangalan ng batang babae at dinala ni Fate si Sahara sa mga tindahan sa kalsada at bumili ng ilang barbecue. Agad na nagsimula si Sahara na kumain at ipinaliwanag niya na ito ang unang beses niyang nakatikim ng karne. Bigla siyang napaiyak ng walang dahilan, ngunit nauunawaan siya ni Fate at ibinigay sa kanya ang bahagi niya at pagkatapos, dinala niya si Sahara pabalik sa ampunan kung saan muling nakipagkita ito sa mga madre. Nagpasalamat sila kay Fate sa pagligtas kay Sahara. Ngunit naguluhan siya at tinanong siya kung okay ba siya, kaso sagot lamang niya na ngayon lamang siya nakaranas ng pasasalamat dahil sa hindi niya ito naranasan noon, dahil dala na rin sa kanyang walang silbing kakayahan. Naguluhan si Sahara at tinanong ito at ipinaliwanag ni Fate na ang kanyang kakayahan ay kagutuman lamang, lumapit siya at sinubukan na magbigay lakas ng loob kay Sahara at binanggit niya na gaano man kahirap ang sitwasyon, kung makakaya niya ito ay makikita niya ang kaligayahan balang araw at pwede ring hindi. Iyon ang mga salitang sinabi sa kanya ng kanyang ama noong siya'y bata pa. Hindi niya ito naiintindihan noon, subalit natutunan na niya sa mga nagdaang taon at doon ay umalis siya at ipinaliwanag ni Greed na hindi lamang tumaas ang kanyang estadistika, kundi nakuha niya rin ang teknik na one-handed sword. Binati ni Greed si Fate sa kanyang bagong kakayahan, ngunit naguluhan si Fate at ipinaliwanag ni Greed na ito ay isang teknikal na kakayahan na nagbibigay sa kanya ng tech arts. Ito ay literal na mga lihim na teknik, sa kaso na ito ay maaari siyang sumalakay ng 2 beses sa parehong panahon at na-impress si Fate sa una, ngunit napagtanto niya na kung nagamit lang ng lalaki ang kakayahan ng tama, panigurado na nahati na siya sa 3 piraso ngayon. Inireklamo ni Fate kay Greed na dapat ay binalaan siya nito noon, pero tinawag lamang ni Greed si Fate na bayani na sinusubukan na iligtas ang isang bata. Sabi ni Fate hindi siya bayani at inamin niya na hindi niya haharapin ang lalaki kung alam niya lang ang kakayahan ng lalaki. Ipinaliwanag ni Greed na sa mga labanan, ang tagumpay ay minsan ay dahil na rin sa swerte ng pagkakataon kaya ang mas malakas na tao ay hindi palaging nananalo. Ginawa ni Fate ang kanyang bagong layunin na kung saan kailangan niyang maging sapat na malakas at maiwasan ang pagkapanalo ng hindi umaasa sa swerte. Itinanong siya ni Greed patungkol sa kanyang duty, dahil ito ang unang araw ni Fate na magtrabaho para sa pamilyang Hart at kinumpirma ito ni Fate at tinanong siya ni Greed kung magpapanggap lang ba siya na isang ordinaryo. Napaisip dito si Fate at nakalimutan din niyang bumili ng bagong damit at samantalang sa isang bar, may matandang lalaki na ibinunyag ang balita na si Sir Mason ay nasugatan ng isang banal na dragon sa Gallia. At tinanong ng barman kung ano ang mangyayari sa pamilya Hart at sumagot ang matanda na si Roxy ang magmamana dito. Ang pangunahing problema lang ay si Sir Mason ang nangangasiwa sa mga banal na mandirigma at hindi sigurado ang matanda kung makakaya niya itong mapanatili, pero sagot ng barman na ang mga kapatid na Vlerick ay walang silbi, at mas gusto niyang pag-usapan ito dahil sa nakakasuka ang mga ito. Tinanong ng matanda ang tungkol kay Fate, at sinagot ng barman na madalas itong dumaan araw-araw pagkatapos magtrabaho at kinabukasan, dumating si Fate sa distrito ng Holy Night at mukhang bagong bihis. Paglapit niya, napansin niyang nakatira si Roxy sa isang malaking mansyon at nakatagpo niya ito sa may fountain at ngumiti ito, ipinaliwanag na hinihintay niya si Fate subalit hindi sumagot si Fate, dahil sa nahumaling ito sa kanyang kagandahan. Sinabi niya kay Roxy na maganda siya at doon ay nahiya si Roxy. Dinala siya ni Roxy sa loob para sa tour,
at ang kanilang unang hinto ay sa harap ng isang libingan. Lumalabas na ito ang libingan ng kanyang ama at ipinakilala niya si Fate dito. Naguluhan si Fate sa una at ipinaliwanag niya na nangyari ito 5 araw na ang nakakalipas nang makaharap nito ang isang Divine Dragon. Naalala ni Fate ang lugar ng Galia. Ito ay isang kontinente na pinagharian ng mga halimaw at isa sa mga tungkulin ng banal na mandirigma ay panatilihing nakakulong ang mga halimaw na iyon. Ipinaliwanag niya na tungkulin ng kanilang pamilya ngayong taon na panatilihin ang mga halimaw at bagamat ito ay isang mapanganib na gawain, hindi sana ito dapat maging delikado kaso lang ang isang Divine Dragon na nawawala sa loob ng 1,000 taon, ay biglang lumitaw at ang kanyang ama ay napunta sa ibang mundo. Napagtanto ni Fate na nagdurusa siya sa mga nakaraang araw, subalit inaalala pa rin niya si Fate at nagsimulang malungkot si Fate, pero sinabi niya na huwag malungkot dahil sa siya na ang bagong leader ng pamilya at sinasabi niyang magtulungan na lang sila upang gawing masaya ang lugar. Tinanggap ni Fate ang kanyang mga salita at halos handshake na siya, kaso napagtanto niyang ito ay magpapa-activate sa kanyang kakayahan sa telepatiya pero agad siyang nagturo sa ibang lugar. Sa kabutihang palad, ang katulong na si Haro ay lumitaw sa parehong lugar at ipinakilala ni Roxy ang dalawa sa isa't isa, at agad na pinagbantaan ni Haro si Fate, sinabing magpakatino siya bilang isang alagad. Pero sa una ay kailangan muna nilang mag-lunch at nagsimula si Fate na lumunin ang karne at umasta na parang lalaking isang beses lamang kumain sa buong buhay niya. Si Haro ay naasar dito, dahil sa hindi dapat ganyan ang asal ng isang tamang alagad. Lumalabas na ang tungkulin ni Fate ay ang pag-aalaga ng mga halaman araw-araw, dapat niyang panatilihing malinis at maayos ito sa loob ng 1 linggo, sinabi ng iba pang mga alagad na dapat siyang magpahinga at huwag masyadong magpagod. Subalit binanggit din nila na palaging naisip nila na kakaiba si Fate dahil kausap niya ang kanyang espada at bukod pa roon, umasta siya na parang baliw kapag kumakain siya ng karne. Sinagot lamang ni Fate ang tungkol sa karne, ipinaliwanag niya na ang huling beses niyang kumain nito ay 5 taon na ang nakakalipas, nagsimulang tumawa ang mga matatandang alagad hanggang sa magsimula ang tiyan ni Fate na gumawa ng ingay. Sinabi nila sa kanya na kakakain lang nila at tinanong kung kumain ba siya. Doon ay lumitaw si Haro at ipinaliwanag na gustong makita siya ni Roxy, sinundan niya si Haro ngunit naisip niya na kakaiba ang sitwasyon ng kanyang tiyan. Dinala siya ni Haro sa ibang bahagi ng hardin kung saan nakita niya si Roxy, at binigyan siya nito ng tsaa at tinanong kung paano siya nakakapag-adjust sa kanyang trabaho. Kaso iniisip lamang ni Fate ang kanyang tiyan at nadarama niyang lalo siyang nagugutom bawat segundo, talagang sumisigaw si Roxy sa kanyang pangalan ng ilang beses, hanggang sa bumalik na ito sa kanyang sarili. Iyon din ang pangalan na ginagamit ng kanyang ama para sa kanya at ipinaliwanag niya ito kay Roxy. Tinatanong siya tungkol dito at inamin niya na namatay ang kanyang ama sa isang pangangaso ng halimaw. Tinanong niya si Roxy kung bakit tinawag siya nito ng Fae, pero tinawag lamang ito ni Roxy na palayaw para kay Fate at dahil nagtrabaho siya para dito, siya ay itinuring na pamilya. Nagkamali ng intindi ang lalaki. Parang isang teenager na nakakita ng magandang ngiti mula sa isang babae, bigla siyang nakaramdam ng pagkahilo at biglaang nawalan ng malay. Nagising siya sa kanyang kwarto ng gabi at binasa ang isang tala at ito'y galing kay Roxy, na nagpapakiusap sa kanya na magpahinga at huwag muna pumasok kinabukasan. Naisipan ni Fate na tanungin si Grid kung bakit siya nagugutom at ang dahilan kung bakit siya nawalan ng malay. Nagulat si Grid na tinatanong na siya ni Fate ngayon at nararanasan na niya ito ng matagal na, kaso kaya na niyang kontrolin ito hanggang ngayon at ipinaliwanag ni Grid na kapag natikman ng gluttony skill ang mga kaluluwa, hindi ito mapipigilan. Nalilito si Fate, ngunit ipinaliwanag ni Grid na mas magiging malakas siya habang mas marami siyang kakainin, kaso magiging dahilan ito upang siya ay lumamon pa ng mas marami. Sa pag-activate ng kanyang kakayahan, itinadhana na siya na mangaso at kainin ang mga kaluluwa hanggang sa kanyang huling araw. Tinanong ni Fate kung ano ang mangyayari kung hindi niya ito gagawin. Ipinaliwanag ni Grid na may 2 posibilidad lamang, at ito ay maaaring mamatay siya sa kagutuman o mawawalan siya ng kontrol at magiging marahas, na maaaring maglagay sa panganib sa lahat. Nagulat si Fate dahil sa magiging isa siyang halimaw, binigyan siya ni Grid ng ilang payo at kapag lumalapit na sa hangganan ang kagutuman ni Fate, makikita ito sa kanyang mga mata at sinilip ni Fate ang kanyang sarili sa salamin at napansin niyang may Sharingan mula sa kanyang mata. Walang ibang pagpipilian, nagdesisyon si Fate na lumabas ng lungsod sa gabi upang mangaso,
napansin niya na sa hindi malamang dahilan, mabango ang lahat ng mga mandirigma sa paligid. Ipinaliwanag ni Greed na ito ay dahil sa pagiging aktibo ng kanyang hunger boost, ipinaliwanag din niya na iyon ang dahilan kung bakit pula ang mga mata ni Fate, at ito ay kapangyarihan na nagpapahusay sa kanyang gluttony skill. Dahil dito, magkakaroon siya ng mas matalas na paningin sa gabi, makakasunod sa kanyang biktima sa pamamagitan ng amoy, habang ginagawang mahina at paralisado ang mas mahihinang biktima. Sa wakas, nakahanap si Fate ng grupo ng mga goblin at napansin niyang pinahinto sila ng kanyang kakayahan at madali niyang pinaslang ang mga goblin at ngumiti siya na parang baliw, subalit ang maliliit na goblin ay hindi sapat upang siya'y mabusog. Sinabi ni Greed na pumunta siya sa kagubatan ng mga hobgoblin at sinunod niya ang mga tagubilin at nakatagpo siya ng ilang goblin, sinimulan niyang patayin sila, ngunit hindi ito sapat upang tanggalin ang kanyang kagutuman. Matapos ang malawakan na pagpaslang, sa wakas ay nawala ang kanyang kagutuman at hindi niya nais maranasan itong muli, sinabi ni Greed na kailangan niyang manghuli ng mga halimaw sa araw-araw. Biglang nagsimulang maglindol ang lupa at agad nagtago si Fate at napansin ang isang malaking halimaw na may hawak na tao. Ipinaliwanag ni Greed na ito ay isang Goblin King at agad na nagbago ang mga mata ni Fate at ipinaliwanag ni Greed na may parehong estadistika sila, ngunit ang Goblin ay may kakayahan na mag-regenerate ng katawan. Ipinaliwanag ni Greed na ito ay nagpapagaling sa mga sugat, na nagbibigay kakayahan na lumaban sa mahabang panahon, at ang Goblin King ay umupo at kinain ang kanyang taong biktima para maging kanyang panghimagas. Nagbigay ito kay Fate ng pagkakataon na umakyat sa puno at mapinsala ang braso ng Goblin King pero subalit, na-distract si Fate nang makita ang tao na panghimagas na nakahiga sa lupa. Sinubukan ng halimaw na durugan siya, ngunit napagtagumpayan ni Fate na iwasan ang mga palo nito at malinaw na natatakot siya sa mga atake, ngunit binanggit sa kanya ni Greed na magtiwala sa kanya at sumugod. Sinunod ito ni Fate at napagtagumpayan niyang hindi lamang maharangan ang mga atake ng halimaw kundi pati na rin ang mapatay ito, muling na-activate ang gluttony skill, na nagdala kay Fate sa isang bagong antas. Mayroon na siyang ilang mga kakayahan at lahat ng kanyang estadistika ay umaabot na sa 5 digit. Umupo siya dahil sa pagod at sinabi ni Greed na ngayon na magsisimula ang tunay na laban, ipinaliwanag niya na ang estadistika ni Fate ay maaari nang gamitin ang unang antas ni Greed. Nalito si Fate pero sinabi ni Greed na ito ay isa pang shadow at ipinaliwanag ni Greed na maaari siyang makakuha ng bagong mga kakayahan kung iaalok sa kanya ni Fate ang kanyang estadistika, pero magkakamit ito ng bawat punto ng estadistika. Tumanggi si Fate subalit ipinaliwanag ni Greed na kung hindi niya gagawin ito, hindi na siya magagamit ni Fate at sinabi niya pagkatapos na maaari maging malakas si Fate sa sarili niya, o maaari niyang gawing malakas si Greed at magtulungan sila. Nagdesisyon si Fate na tanggapin ang alok at ibigay sa kanya ang kanyang estadistika. Nagsimula si Greed na mag-transform sa isang mahiwagang pana, kailangan lamang niyang bunutin ang sandata at magagamit na niya agad ang pana. Nagdesisyon si Fate na subukan ito at lumalabas na maaaring sundan ng pana ang mga target, madaling talunin ang isang goblin sa malapitan at pagkatapos, nagdesisyon siyang kunin ang mga tenga ng Goblin King at ibigay sa ampunan at umaasa siyang sa ganitong paraan ay makakapagkain ang mga madre sa mga bata ng ilang panahon. At dito na rin natatapos ang episode 2 sa bagong anime, antabayanan po ninyo sa susunod na linggo ang bagong episode.